Noong ika-22 siglo, ang medical rescue ship na Nightingale ay gumagawa ng karaniwang patrol nito sa kalawakan. Sinubukang umidlip ni Benjamin ngunit ang AI ng spaceship na tinatawag na Sweetie ay gumising sa kanya upang maglaro ng chess. Sa isa pang kwarto, sina Yerzy at Danica ay gumagawa ng kababalaghan. Si Captain Marley ay nagre-record ng malalim na pagsusuri sa Tom and Jerry, habang si Evers ay nagsusuri kay Nick na dating adik. Isang robot ang sumusubok na tumulong habang nagtatrabaho sila at nagkomento si Nick sa lumang teknolohiya nito. Kaya ipinaliwanag ni Evers na gusto ni Marley ang mga lumang bagay. Pinayuhan ni Evers si Nick na subukang makihalubilo sa iba, kaya naglaro siya ng ilang card game kasama si Benjamin. Nang maglaon ay sinabi niya kay Evers ang tungkol sa pag-unlad na ito at nakita niya ang kanyang saloobin, nagtataka siya kung bakit labis na ayaw nito sa kanya. Ipinaliwanag ni Evers na napupuot siya sa mga adik dahil sinisira nila ang lahat ng kanilang hinahawakan. Ina-activate ni Sweetie ang alarm habang nakakatanggap sila ng distress signal. Ang lahat ay tumatakbo sa kanilang mga istasyon at tiningnan ang signal na humina pagkatapos ng 5 araw upang maabot ito. Ito ay isang direktang tawag sa halip na isang bagay na ipinadala sa pamamagitan ng dispatch na hindi nila dapat makuha. Ito ay mula sa Titan 37, isang operasyon ng pagmimina ng yelo sa nakalipas na colony outpost. Ipinaalam sa kanila ni Sweetie na ito ay isang rogue moon na pinatalsik mula sa orbit na nangangahulugang mayroong maraming gravitational instability sa lugar na iyon. Ang mga mining crew ay inilikas 5 taon na ang nakalilipas na ginagawang mas kakaiba ang sitwasyon. Nang mag-scan sila para sa pagkakakilanlan, natuklasan ni Sweetie na ang pirma ay nagmula kay Carl Larsen, ang pangalan ng mapang Abusong X ni Evers. Dahil ang buwang ito ay matatagpuan higit sa 3,000 light years ang layo, kailangan nilang tumalon sa dimensyon upang maabot ito. Pagkatapos i-set up ang kurso, ang mga tripulante ay naghubad at nagmamadaling pumasok sa mga stabilization chamber. Nang hindi ipinapaliwanag kung bakit, sinabihan ni Marley si Evers na gamitin ang kanyang chamber habang gumagamit siya ng iba. Kapag ligtas na ang lahat, tumalon ang spaceship gamit ang plasma acceleration. Isang maliwanag na sinag ng liwanag ang nagtulak sa spaceship sa kalawakan at sa loob lamang ng ilang segundo, nakarating na sila sa Titan 37. Biglang narinig nilang muli ang alarma at natakot sila nang matuklasan na ang chamber ni Marley ay nag-malfunction na naging dahilan upang ang kanyang balat ay sumanib sa polyglass. At ngayon mukha na siyang halimaw. Buhay pa siya at gusto ni Evers na bigyan siya ng medikal na atensyon, ngunit sa sandaling iyon, ang spaceship ay tinamaan ng ulap ng mga labi ng buwan. Inanunsyo ni Sweetie na ang kanilang fuel reservoir ay nasira at ang spaceship ay pumapasok na ngayon sa isang high-gravity field. Kahit na yumayanig ang buong spaceship, sina Evers, Yerzy, at Danica ay nagsisikap na iligtas si Marley habang sina Nick at Benjamin ay tumatakbo sa control room. Natuklasan nila na ang makina ay nasira din at sila ay nawawalan ng gasolina ng napakabilis, hindi nila alam na ang Titan ay isang malaking asul na orbit. Nangangahulugan ito na ang napakalakas nitong gravity ay magpapabagsak sa spaceship sa lalong madaling panahon. Nahuhulog na ang Nightingale at sinabi ni Sweetie na hindi sapat ang lakas ng mga thrusters para makatakas, kaya in-override ni Nick ang computer para maging manual ito. Habang kinokontrol ni Nick ang spaceship para bigyan sila ng ilang oras, nabigo ang iba na buksan ang silid at pinakiusapan sila ni Marley na tapusin siya. Tutol si Danica, ngunit hindi siya pinapansin ni Evers at tinapos si Marley para wakasan ang kanyang pagdurusa. Kasabay nito, nagawa ni Nick na gamitin ang mga thruster gamit ang maraming gasolina upang ilipat ang spaceship palayo at pigilan ito sa pagbagsak. Pagkatapos, ibinalik ni Nick si Sweetie at ipinaalam niya sa kanya na nawalan sila ng 82% ng gasolina. Ang spaceship ay babagsak pa rin sa loob ng 17 oras at ang jump drive ay nangangailangan ng halos eksaktong oras na kagaya noon para makapag-recharge. Pagdating ng oras, magkakaroon sila ng 11 minuto para makaalis doon. Susunod na sinimulan ni Benjamin na hanapin si Carl sa Titan habang si Nick ay nagdadala ng kaunting alak kay Evers para uminom para alalahanin nila ang mga araw na kasama nila si Marley. Sa huli, nagsimulang mag-init ang damdamin nila at nagsimulang magdigmaan. Samantala, nasorpresa si Yerzy sa isang aplikasyon para makakuha ng pahintulot na magkaroon ng anak na napakahirap makuha. Ipinahayag ni Danica ang kanyang pagnanais na magkaanak noon, ngunit ngayon ay hindi na siya sigurado. Ilang sandali pa ay tinawagan ni Benjamin sina Nick at Evers para ipakita sa kanila na hindi nag-modulate ang mga vent at iyon ang ikinamatay ni Marley. Napagtanto ni Evers na tiyak na nakita ni Marley ang babala sa screen at iyon ang dahilan kung bakit siya nakipagpalit ng chamber.
Biglang natuklasan ni Sweetie ang isang maliit na sasakyang pangtransportasyon na umaalis sa Titan at sinubukang makipag-usap sa piloto, ngunit walang tugon. Ang spaceship ay papalapit sa Nightingale ng napakabilis, kaya ang mga tripulante ay nagmamadaling nagsuot ng suit para sa paparating na impact. Nanginig ang Nightingale nang dumaong ang maliit na spaceship at bumukas ang isang pinto na nagpapakita ng isang piloto na nag-collapse bigla at isang apoy. Nagmamadaling patayin ni Yerzy ang apoy gamit ang isang extinguisher habang sinusuri ni Evers ang lalaki, tinanggal ang helmet at napansin na hindi ito si Carl. Dinala nila ang lalaki sa infirmary at nagpatakbo ng isang pag-scan na nagpapakita ng kakaibang paglaki sa istruktura ng kanyang buto. Para bang pinapatibay nito ang kanyang mga buto, maliban man dito, siya ay ganap na malusog. Pagkatapos, ipinaalam ni Evers kay Nick na hindi ito ang tunay na Carl Larsen, ngunit may matinding pagkakahawig sila, kaya hinulaan niyang maaaring anak niya ito. Samantala, umalis si Danica sa infirmary para kumuha ng mga gamit at pagbalik niya, hubot-hubad na gumagala ang lalaki sa ship. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Troy at agad na nagsimulang manligaw kay Danica na hindi alam kung paano mag-react. Pinag-uusapan ng team kung paano magpapatuloy dahil 6 na ngayon sila, ngunit 5 lang ang chamber. Sinabi ni Nick na mananatili siya at ang iba ay maaaring magpadala ng rescue craft pagkatapos nilang tumalon. Pagkatapos ay sinuri ni Evers si Troy na nagpapaliwanag na nag-iisa siya sa Titan at si Carl Larsen ang kanyang ama. Namatay si Carl 3 taon na ang nakakaraan at iniisip din ni Troy na isa siyang basurang tao. Direktang tinawagan ni Troy ang Nightingale dahil itinuro sa kanya ni Carl na kung sakaling magkaproblema siya, si Evers ang taong mapagkakatiwalaan para sa tulong. Ipinasabi rin ni Carl sa kanya na ikinalulungkot niya na hindi siya maaaring maging isang mas mahusay na partner para sa kanya. Pagkatapos bigyan ni Evers ng vitamin shot si Troy, sinimulan siyang tanungin ni Nick. Ipinaliwanag ni Troy na pumunta siya sa Titan upang mag-scavenge kasama ang ilang mga kaibigan na sumuko nang wala silang mahanap at umalis nang wala siya. Inihayag din niya na puno ng gasolina ang Titan, kaya inanunsyo ni Nick na ipapadala nila ang shuttle para kumuha ng gasolina. Gayunpaman si Nick ay naghihinala pa rin kay Troy at lihim na hiniling kay Yerzy na maghanap sa spaceship ni Troy para sa anumang kain na hinala. Bago siya pumasok sa maliit na spaceship, napansin ni Yerzy na patuloy na nanliligaw si Troy kay Danica na ikinaiinis nito. Sa loob ng ship ni Troy, gumagamit si Yerzy ng scanner para mag-imbestiga at may nakita siyang kakaiba sa loob ng isang kahon. Binuksan niya ito at nagulat siya nang makita ang isang maliwanag na bagay na kulay purple. Matapos tawagan si Nick, hinawakan ni Yerzy ang bagay at namangha sa nararamdaman niya hanggang sa ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob nito. Inilabas niya ang kamay niya bago dumating si Nick at nanumpa na wala siyang ginalaw. Pagkatapos, dinala nila ang bagay sa Nightingale at sinuri ito ni Sweetie bilang posibleng biohazard. Gumamit si Evers ng espesyal na makina para kontrolin ang robot na naglalagay sa bagay sa quarantine. Inamin ni Troy na itinago niya ito dahil ayaw niyang ibahagi ang kanyang kayamanan, ngunit sinabi niya ang kanyang kwento. 3 taon na ang nakalilipas, naharang niya ang isang ligaw na transmisyon mula sa mga minero na nagsasabing may nakita silang kakaibang nagyelo sa ice. Agad siyang nagtipon ng ilang mga kaibigan at pumunta sa Titan para lamang makitang wala na ang lahat ng mga minero. Akala ng mga kaibigan niya ay nagsisinungaling siya, kaya umalis sila, ngunit nanatili si Troy at naghanap sa lugar hanggang sa matagpuan niya ang misteryosong bagay. Sigurado siyang dayuhan ang pinanggalingan nito at ngayon ay gusto niyang ibenta ito sa gobyerno, kaya nag-aalok siya ng 5% kada isa sa kanila kung tutulungan nila siyang dalhin ito. Nagsimula ang isang pagtatalo dahil gusto ni na Troy at Yerzy na panatilihin ang bagay, ngunit ang iba ay hindi nagtitiwala dito. Nagkomento si Evers sa paglaki ng mga buto ni Troy, ngunit sumusumpa siyang ipinanganak siya ng ganoon. Sa huli, inutusan ni Nick ang crew na iskan ang bagay at itala ang impormasyon nito, ngunit itatapon nila ito kapag naabot nila ang malinis na lugar sa kalawakan. Naghihinala pa rin sa kwento ni Troy, pribadong hiniling ni Nick sa iba na maghanda ng isang rescue return unit kung sakaling magkaroon ng problema, habang siya ay pupunta sa buwan upang mangolekta ng gasolina. Sa lalong madaling panahon, ang shuttle ay nagsimula ng masyadong mabilis dahil sa malakas na gravity, ngunit ginamit ni Nick ang kanyang mga kasanayan sa pagpilot upang mapanatili ang kontrol at ligtas na lumapag. Sumakay siya ng elevator papunta sa mga minahan na napakabilis din dahil sa gravity, ngunit buti na lang nakarating ito sa ibaba ng walang mga issue. Sa Nightingale, sinubukan ni Troy na makipag-bonding kay Evers, ngunit muling nagkwento tungkol kay Carl na naging dahilan upang siya ay umalis.
Sumunod na hinanap niya si Danica at tinutokso ito dahil lagi itong nakakaisip ng maruruming bagay. Masasabi niyang gusto niya ng anak at hindi siya sigurado kung si Yerzy ang magiging tamang ama, kaya niligawan siya nito hanggang sa pumayag itong makipagdigmaan sa kanya. Samantala, pinasok ni Yerzy ang nagpapanatili ng bagay upang patuloy itong mahawakan na nagbibigay sa kanya ng labis na kasiyahan. Sa lab, pinag-aaralan ni Evers at Sweetie ang bagay at natuklasan ng extra-dimensional na material na hindi mailalarawan ng agham ng tao. Isa itong 3-dimensional na shell na nagpoprotekta sa 9th-dimensional matter, ibig sabihin isa itong bomba na maaaring sirain ang buong universo at magsimula ng bago. Ang mga dayuhan na lumikha nito ay malamang na nagplano para sa isang random na species na kunin ito at dalhin ito sa kanilang solar system, nasisira dito at aalisin ang anumang species nito. Narinig ni Danica si Evers na nagpapaliwanag nito kay Benjamin at nagmamadaling tingnan si Yerzy at nakitang natutulog ito hawak ang kakaibang bagay. Marahan niya itong ginabayan palayo dito at nang suriin ni Evers ang kalusugan nito, natuklasan niya na ang bagay ay nagpabata sa kanya at nagpalakas kay Yerzy. Sa mga minahan, si Nick ay natakot nang makita ang mga katawan ng mga manggagawa at walang nahanap na gasolina. Mayroon ding mga patay na lalaki na naka-space suit na nagpapahiwatig na sila ay mga kaibigan ni Troy. Nakipag-ugnayan si Nick sa Nightingale at ang kanyang tawag ay sinagot ni Troy na umamin na pinatay niya ang lahat upang itago ang kayamanan para sa kanyang sarili at ngayon ay gusto ring patayin si Nick. Ginagamit ni Troy ang sistema ng Nightingale para i-hack ang mga minahan at kontrolin ang mga makina na nagsimulang sirain ang buong istruktura. Lumayo si Nick sa mga makina at binasag ang isang salamin para umalis sa minahan, tumakbo ng mabilis hanggat maaari habang hinahabol siya ng sasakyan. Nagawa niyang makapasok sa elevator sa tamang oras, ngunit nakikita pa rin siya ni Troy sa mga security camera at sinimulan siyang kutsain para sa kanyang nakaraan bilang isang adik na umamin na ganoon din siya dati. Isang galit na Nick ang sinuntok ang camera para sirain ito bago tumakbo palabas ng elevator, ngunit nakita din niya ang kanyang shuttle na lumilipad nang wala siya. Sa sandaling iyon, pumasok si Danica sa silid at natagpuan si Troy na kinokontrol ang shuttle. Sinubukan niyang sabihin na tinutulungan niya si Nick, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya, kaya pinunit niya ang control stick bago ito ihagis sa kanya. Pagkatapos ay pilit na hinahalikan ni Troy si Danica, na hinampas siya ng patpat at dumura sa kanyang mukha. Tumugon si Troy sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya bago siya inihagis sa airlock na binuksan niya para ihagis si Danica sa kalawakan. Habang namamatay si Danica na lumulutang sa kalawakan, ang sugat ni Troy ay nagsimulang maghilom. Samantala, sinubukang i-access muli ni Yerzy ang object ngunit may nagpalit ng lock code. Biglang nagpakita si Troy at sinira ang keypad na may supernatural na lakas. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang mga kamay na nagpapakita ng isang purple na liwanag na nagpapatunay na hinawakan din niya ang bagay. Sinubukan ni Yerzy na tumakbo palayo ngunit itinapon siya ni Troy sa buong silid, sinisigawan siya tungkol kay Danica. Kinilabutan si Yerzy dito at kumuha ng sandata at sinimulang hampasin si Troy na hinayaan siya upang ipakita na hindi siya nakakaramdam ng anumang sakit. Sa kalaunan, sinaktan siya ni Yerzy ng husto upang magdulot ng pagdurugo, ngunit maayos pa rin si Troy at mabilis siyang pinatumba. Pagkatapos, itinapon din ni Troy si Yerzy sa kalawakan. Sa control room, nakita ni Benjamin ang nasirang panel at hiniling kay Sweetie na makipag-ugnayan kay Yerzy o Danica, ngunit hindi niya mahanap ang alinman sa kanila. Agad siyang tumakbo at nahanap si Troy na sinusubukang makipag-bonding muli kay Evers. Hindi nagatubili si Benjamin na barilin siya gamit ang isang hook at pinalipad siya bago tumakbo palayo kasama si Evers upang kumuha ng mga baril mula sa ibang silid. Sa sandaling makakuha siya ng armas, hinanap ni Benjamin si Troy at nagulat siya sa isang ingay, ngunit ito ay ang robot lamang. Nang lumingon siya, nahanap niya si Troy at agad siyang binaril sa ulo, ngunit hindi tinablan si Troy at pasimpleng itinapon siya sa quarantine room pagkatapos nakawin ang kanyang baril. Isang desperadong Benjamin ang humiling kay Sweetie na buksan ang hatch para alisin si Troy sa ship, ngunit tinanggihan ni Sweetie ang kahilingan dahil hindi niya magagawang saktan ang mga tao. Binaril ni Troy ang pinto ng ilang beses bago niya sinimulang suntukin ito hanggang sa tuluyang masira ito. Pagkatapos ay muli niyang itinapon si Benjamin at agad siyang pinatay. Ipinaalam ni Sweetie kay Evers ang pagkamatay ni Benjamin at sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Nick ngunit hindi nagtagumpay. Sa sandaling iyon, nahanap siya ni Troy at sa wakas ay ipinagtapat niya ang katotohanan. Siya talaga ang dating kasintahan ni Evers na si Carl. Ang bagay ay nagpabata sa kanya at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nakilala ni Evers.
Partikular niyang tinawagan ang Nightingale upang hanapin siya, umaasang mapapahanga niya ito sa kanyang bagong kapangyarihan at maaari nilang subukang muling magsama. Hinawakan ni Carl si Evers para pigilan siya sa pag-alis, ngunit nang gagamit na siya ng puwersa, inanunsyo ni Nick ang kanyang presensya sa pamamagitan ng mga komunikasyon. Yung Rescue Return Unit na inihanda niya kanina ay gumana at ngayon ay babalik na siya. Si Carl ay nagsimulang makipagtalo sa kanya at habang siya ay abala, si Evers ay kumuha ng laser para barilin siya sa mata. Habang gumagana ang kapangyarihan ni Carl sa pagpapagaling ng sugat, tumakbo si Evers para ihanda ang docking area. Sasalubungin niya dapat si Nick nang bigla siyang itinulak ni Carl at gumamit ng baril upang patamaan ng hook ang nagbubukas ng pinto at kinaladkad ang isang tao papasok. Gayunpaman, isa lamang itong walang laman na suit na nagsilbing pain at ngayon ay lumabas si Nick na may dalang dalawang mekanikal na sandata para labanan si Carl. Isang labanan ang naganap at ang lakas ni Carl ay nagpapahintulot sa kanya na mabilis na madaig si Nick, dinisarmahan siya bago siya itapon ng paulit-ulit. Si Evers ay kumuha ng palakol at hinampas si Carl sa kanyang likod, nag-iwan ng butas para makuha ni Nick ang kanyang gamit at putulin ang braso ni Carl. Pagkatapos, itinulak niya si Carl habang hawak sa leeg para ikulong siya sa loob ng isang hawla. Habang tumatakbo sina Evers at Nick upang tingnan ang kakaibang bagay, inalis ni Carl ang palakol sa kanyang likod at sinira ang pinto ng hawla upang makatakas. Naramdaman ni Sweetie na nagiging hindi stable ang kakaibang bagay at nag-charge na rin sa wakas ang jump drive, kaya mayroon silang 10 minuto para tumalon. Nahanap ni Carl ang kanyang nahulog na braso at ikinabat ito bago pumunta sa silid ng chamber room kung saan sinimulan niyang sirain ang mga pod gamit ang palakol. Sinubukan din niyang kunin ang kakaibang bagay para lamang matuklasan na inilalayo ito ni Nick. Isang galit na si Carl ang sumunod sa kanya para lamang malaman na ito ang robot na nagsuot ng damit ni Nick bilang isang bitag. Agad niyang ibinalik ang bagay at napansin ang isang bomba sa loob nito. Pagkatapos ay kinontrol ni Evers ang robot upang magbigay ng gitnang daliri bago pasabugin ang bomba. Sumabog si Carl sa isang malaking pagsabog at kalahati ng Nightingale ay nasira na ngayon. Kinakalkula ni Sweetie na ang bagay ay tumutugon sa gravity ng asol na malaking orbit at lumilikha ng isang supernova na makakarating sa Earth sa loob ng 51 taon. Maaari nitong sirain ang buhay sa Earth o bigyang daan ang sangkatauhan na makamit ang isang bagong antas ng pag-iral. Isang pod na lang ang natitira, kaya pumayag ang dalawa na pumasok dito nang magkasama kahit na malaking panganib ang pagkakaroon ng 2 tao sa isang chamber. Habang ang supernova ay natatapos sa pagbuo at pagsabog, ang Nightingale sa wakas ay tumalon at ang dalawa ay nakabalik sa Earth. Sa huling eksena, nang magising sila sa chamber, napansin nilang nakatingin sila sa isa't isa. Iniskan sila ni Sweetie at kinumpirma na ayos lang sila, ibinalita rin niya na buntis si Evers. Gayunpaman, hindi niya matukoy kung ito ay resulta ng kanilang matinding bakbakan kanina o isang side effect ng kanilang pinagsamang pagtalon. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.